Hello, 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 hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga sa iyo, Kaysel. Kamusta ka? Yes, magandang umaga din sa iyo, Mama Sam. Ito okay ako. Maulan dito ngayon pero okay lang. Talagang ninanamnam ko yung lamig kasi minsan lang dumaan sa isang taon ang malamig. Ay, ang bongga. Dito parang tapos na. Dito naman parang summer na, gano'n. Ay, taray all, sana all. Oo, kasi parang dito kasi yung weather kasi dito, 1 week na maulan, one day na maulan. Sa isang araw, 3 klase ng weather di siya. May Ay, maulan, nakakaloka may naman yan. mainit, tapos biglang lalamig, gano'n. Grabe, So, nakakaloka naman yan. yun. Happy Chinese Nakakalagnat. New Year. Ay, ngayon ba hindi sa 10 pa? Oo nga, ambisyosa ka, parehas lang tayo naka-red. Oo nga, 7 na ba ngayon? Mhm. Oo, 6. Actually Geisel, dapat yung susuotin ko yung parehas mismo talaga ng t-shirt mo, hindi ko lang makita, eh. Nakakaloka tayo, no? Oh, sorry. Inggitera kasi ako sa ganda na meron ka kasi in lababo ka ngayon. Ha? Okay lang, ito naman Masaya minsan lang nga kasi tayo yung puso mo. Yeah, masaya lang. Masaya yung puso ko, may nagpapasaya. Okay, congratulations. So, Thank you, Mama pasayahin ka lang Sam. din ng pasayahin. So, kita naman, naggo-glow yung mga mata mo, yung mga para kang candidate ng Miss Universe Philippines ngayon. Yes, feeling ko ngayon ako si Atisa Manalo. Hindi. Charot. Ikaw si Quezon City. Charot. Sorry ha. Bongga! So, ayun na. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon, yung reaction natin dito kay Quezon City. Actually, dapat Yes. maggagawa ako ng reaction video. Sabi ko, ay hindi, sasama ko dito si Gaisel. Kasi itong reaction video ko para dito sa, sa Miss Quezon City. Gusto ko siyang pag-usapan with you. Oo. Gusto Yes, kong thank you, Mama Sam. magtalakayan tayong dalawa. Kaya guys, sana panoorin at i-click ninyo ang video namin today dahil isang mainit na talakayan to tungkol sa Quezon City. So, syempre, kagabi na, Gaisel, naganap na ang Quezon City at nagwagi nga ay ang South Triangle. So, do you expect na Yes. mananalo si South Triangle before pa mag-coronation night? Actually, yes. I expect. Kasi siya lang naman nakikita ko may potential eh. Bukod doon sa... Siya lang talaga. Kasi si Miss Batasan Hills, matangkad nga siya, sexy. Pero yung yung comm skills niya hindi masyadong bongga. Kaya siya talaga yung nakikita ko. At saka syempre si Ma'am Jocelyn Cobales. Nag-expect ako, Mama Sam. Kasi iba yung level ng nandun siya sa Miss Universe Philippines. Magti-trending talaga ng bonggang-bongga. Pero hindi nagtagumpay ang lola ninyo. Pasensya. At si Lorraine Ojimba ang nagwagi kagabi sa Miss Universe Quezon City. Panalo. Panalo yung Ayun. lola niyo. Okay. So, punta muna tayo dito since nabanggit mo nga. Syempre, na-expect ng lahat talaga. Ako isa ako sa mga kumbaga parang umaasa. Sabi ko nga, mukhang makikipaglaro ang Quezon City sa Miss Universe. So, meron kasi Yes. silang pambato na dalawa. Dalawa din yung napapansin ko. Ito nga si Miss Jocelyn Cabales na parang feeling ko ay pwede talagang tumaya dito ang Miss Universe Philippines because of no age limit. Oo. Yes. But sabi ko nga, ang aga nga ng Miss Quezon City kagabi, ang aga natapos kasi syempre, alam mo na, kailangan din magpahinga ng maaga ng mga kandidata. Syempre, mahirap mapagod, mapuyat. Hindi sila pwede umabot ng more than 12 o'clock. So, totoo to ha, sa mga may edad na, talagang maaga sila natutulog, mga 10 tulog na sila. Kasi maaga sila nagigising. Oo. So, sa bagay, So, yung mga yun. magulang ko, Oo, di 7, ba? tulog na. Oo, maaga talaga sila kasi pagod, maagang Yeah. napapagod. Pero kagabi sa ipinakita ni Miss Jocelyn Cabales, talagang humanga ako, Gaisel, kasi grabe ang taas ng heels. Actually, na-worried ako dun eh. Ang taas ng heels, tapos ang ganda pa rin ng katawan niya, in fairness. Katawan. Hindi ganun ka-sexy katulad ng ine-expect mo. Pero sa age na 70, di ba? Magsi-70 na siya, 69 years old eh. So parang mapapawaw ka talaga, na parang wow. Yes. Actually, may kakilala naman ako, 70 years old na, yung mami nila Kikay. Talagang masasabi ko rin naman na ang body Fit. niya. Physically Hindi fit. naman fit, pero parang
hindi mo aakalain na 70 plus na gano'n. Yes. O, di ba? Nakakahanga yun, Mama Sam, kasi nag-swimsuit. Akala ko ano lang, sportswear. Swimsuit yung lola mo at walang cape. Pero Kasi hindi, sinum ko naman may mga ano na rin naman ako nakita, may mga mga ano, sinum sumpa. ko naman yung video kasi yung ano picture kasi sabi ko, in fairness ang ganda ng katawan, but totally suma, isa siya sa mga nakita ko. Actually sinum ko, may mga kulubot na rin naman yung legs, sa Legs. bandang legs, oo. Bandang tuhod. Tapos sabi ko, to be honest, na-inspired ako sa kanya kasi parang sabi ko, in fairness sa edad niyang ganito, she's look hot. Yes, Oo. exactly. So, kaya niya pang mag-swimsuit, mag-two-piece ng ganito. So, sabi ko, Mm. magandang halimbawa sa atin lahat na ang Mm. pinopromote kasi dito na nakita ko kagabi, ingatan natin yung katawan natin. Katawan natin. Ay, Oo. So, isa siya sa mga halimbawa, oo, na kahit 70 years old na siya or 69 years old, kaya niya pa rin makipagsabayan pagdating sa mga kabataan ngayon. So, ayun yung nakita kong maganda sa ginawa ni Miss Jocelyn Gabales na parang everybody na pwede tayong sumali pa sa ganito, basta maingat ka lang sa sarili mo. And then I think I realized na gaano kaya siya kaganda nung kabataan niya kasi sa edad niyang 'to maganda, oo, maganda. But sabi ko nga, kailangan talaga ng pag-iingat. Pero kasi siyempre aminin din naman natin, siyempre mas mapera sila, mas kaya nilang magpa-cleaning ng mukha linggo-linggo. So, kaya nilang gumastos para sa yung alam mo yun, sa mukha Yung nila, sa pampaganda. katawan nila. Mm. Pero isa lang ang masasabi ko, siguro exercise. Yes. Para sa lakas ng katawan. So, Yes. congratulations pa rin kay Madam Jocelyn. Jocelyn Cobales. Talagang pinakita niya kasi yung magbigay din siya ng inspirasyon doon sa mga nawawala na ng pag-asa na gumanda. Siyempre kailangan ng eat healthy lang, ganon. Pati nga ako na-inspire kasi sa kanya kasi kumakain daw siya ng mga masusustansya lang at walang eksena, kolesterol. So, kahit ikaw may inspire ka kung talagang tutukan mo siya ng bonggang-bongga. Pero congratulations sa kanya ha. Yung pinakita niya kagabi is isang inspirasyon na yun sa mga kababaihang Pilipino kung paano dapat dalhin, paano dapat mamuhay at the age of 69, fit pa rin yung lola ninyo at fresh. So, ayun, ang ganda lang ng ipinakita niya. Even though na hindi siya umabot sa top 5, at least naka-top 10 yung lola mo, di ba? Hindi siya ligwak, ganon. Oh, thank you so much and congratulations. Sabi ko nga, ang naisip ko lang kagabi, sabi ko, habang pinapanood ko siya, sabi ko siguro aabot to ng 100 years. Ay, oo nga, no? Oo, kasi Kasi 70 na. ang So, lakas pa niya. ganito pa kalakas yung katawan niya. So, ibig sabihin, kaya niyang umabot pa ng 100 years. So, I'm so excited na sa mga ganong edad na bale mo sumali uli siya, di ba? Sige, tingnan natin kung kaya pa niyang sumali uli. May pera naman siya. But congratulations pa rin. But Gaisel, tingin mo, bakit hindi siya umabot sa top 5? Kasi nakikita naman doon, nagbibinata. Kasi nakikita naman doon sa performance na hindi na talaga siya aabot. Syempre, unfair naman 'yun sa ibang kandidata, napapaabutin pa siya doon sa top 5 na may kumabog naman doon sa kanya. Kasi hindi naman to popularity contest eh. Kung popularity contest siya, winner siya. Pero nakita naman sa ibang kandidata na lumalaban, kumikembot lang, yung baga ibinibigay din ang lahat para makapasok sa top 5. Napaka-unfair 'yun sa ibang kandidata kung ipinasok at ipinilit pa siyang ipasok na hindi naman niya deserve. Okay, yun lang para sa akin. Kaya hindi na siya umabot ng top 5. Pero deserve niya ang top 10. Ayun. So ako congratulations pa rin kay Madam Jocelyn kasi umabot naman siya ng top 10. And then, ayun din, ganun din yung rason ko. Kasi syempre, it's a competition. Ayun yung sinasabi ko na bardagulan kayo dito. So, talagang babardagulin siya ng mga iba pang mga kandidata na humahataw talaga yung balakang at Yes. umi-emote ng bonggang-bongga sa evening gown. So, yun. But, Yes.
saludo ako sa ginawa niya at ipinakita niyang performance doon sa Miss Universe Quezon City. So punta tayo dito sa top 5 ng sa top 5 ng Quezon City. Tingin mo, fit na fit ba yung mga pumasok sa top 5? Fit in the sense of what? Fit sa Q&A or fit para ilaban sa Miss Universe? Lahat ng aspeto. No. Kasi, nakikita ko sa kung may lahat ng tatanggalin aspeto. kang isa, sino doon? Tatlo tatanggalin ko, hindi isa. Tatlo. Sino to? Si E. Rodriguez, ano ba yon? Basta gusto ko lang doon si Batasan Hills at saka si South Triangle kasi sila talaga yung beauty queen beauty queen material talaga. Kasi sila yung lumalaban, balakangan kung balakangan. Yung tatlo, parang medyo lang talaga. Pero when it comes sa pasarela, yung bardagulan sa stage, hindi nila kaya. Parang putyo-putyo lang yung labanan. Pero comment ko lang sa 5 girls although si Batasan Hills nag-struggle siya at wala doon sa konteksto niya yung sinagot niya, mas magaling silang magsalita ng English kaysa mag-Tagalog. Naloka ako doon. Kasi struggling sila doon sa Tagalog na question. Parang, ba't hindi nila ma-explain? Tagalog na nga yun, Pero nung sa Q&A na sila, nang i-English na sila, ay magaling pala sila. Bakit ganun? Sabi ko, parang iba, parang baliktad, parang mas magaling sila mag-English kaysa mag-Tagalog. Yun pala, mga professional na kasi yung mga girls, kumbaga hindi talaga sila bihasa sa Tagalog na pananalita. Si Lorraine, Ojimba lang talaga yung kumabog sa Tagalog, Puryagaba. Magaling talaga sila sa Englishan. Ayun, sa top 5, tatlo yung ililigwa ko dun kasi yung promising lang talaga is 2, which is yung Batasan Hills at saka si South Triangle. Agree ako doon sa mga sinabi mo. Naloka nga ako doon Tapos naloka din ako na parang ang laki-laki ng Quezon City. Tapos parang nagulat ako sa mga candidates. Yes, hindi lang naman ikaw. Ang mga ina-expect ko kasi, syempre, ang Quezon City, kilala natin, maraming mga modela, maraming mga, alam mo yun, taga-UP, madaming mga estudyante, halos lahat ng mga magagandang eskwelahan nandiyan, di ba? Yeah. So, pwedeng mag-join, di ba? So, katulad na lang ba, Ateneo. So, nag-expect ako na may mga ganitong estudyante na magsasalihan dito sa Miss Quezon City. So, nagulat lang ako kasi parang, anong nangyari sa Quezon City? Ganon. City of Stars pa naman sila. Anyway, so congratulations pa rin sa first batch ng Miss Quezon City, Philippines, yes. di ba? Ngayong taon na to, na in fairness naman sa mga kandidata din nila, naitawid naman nila ng bonggang-bongga yung pageant at lumaban naman din yung mga candidates. Yes. Kaya kasi parang nanonood ako ng barangay pageant. Sabi nila sa hotel daw yun, pero naiisip ko, parang St. Peter. Ang daming kortina. Sarot na. Hindi, I mean kasi parang parang alam naman natin yung mga pageant ng mga, yung sa mga, halimbawa, piyesta, yung sa mga barangay pageant. Nakalimutan ko yung lunsod, yung nasa lunsod. Oo, sa city, di ba? Yung, halimbawa, Binyan, Laguna, ganon. Miss Binyan, ganon. Bongga kasi yung mga doon, mga kandidatas, kabongga yung mga girls. Tapos pag nag-Miss Laguna, talagang, oh my God, talagang maloloka ka. So, nag-expect kasi ako Quezon City na mas more. Na mas mayaman. Kasi sila ang pinaka, isa sa mga progresibong city sa Pilipinas. Bakit ganon? Pero magaling yung host, magaling yung, yung bawat eksena naman nila, okay naman sa akin. Wala naman akong, doon. Walang problema ako. Nag-expect lang siguro ako ng more sa Quezon City. Kasi parang feeling kasi, pinaka-the best kasi ang Quezon City sa lahat. Parang feeling ko, mas pasabog sila, mas bongga, yung ganon. Anyway, nahirapos naman nila. Malay mo next year, mas bobonggahan na nila ng todo-todo. Oo. Siyempre na-bash na sila kagabi. Pilipinas or, alam mo yon, Miss Grand, ganon. Diba? Punta tayo dito kay Lorraine. So, kamusta sa'yo ang performance ni Lorraine mula sa lahat ng aspeto? Wala akong masabi kasi kung local pageant ang pag-uusapan, wala namang kakabog na siya na. Kasi when it comes sa pasarela, sa gamit, na ginamit niya yung gown ni, sino ba to? Hannah Arnold sa Miss International, yun din yung gown niya.
parang same designer ko, ha? Parehas Baka talaga. baka yung team nakahiram sila Ay, yung ng gown team, doon same. kay Pero nice, mas sa team ni bumagay sa Hannah kanya. Barbera. Mas bumagay sa kanya kaysa kay Hannah kasi nga syempre yung bubilya ni Kenembolar talagang pak na pak din. So, yung Actually, hindi ko nga performance na-notice eh. Mhm. oo, pero amazing kasi ang sexy niya, yung lakad Tangkad? niya, oo, ang tangkad. Tapos yung lakad niya konting pulido pa ng very very light, bongga na yung pasarela niya. Hindi yung iba kasing girls, yung pasarela nila puchu-puchu talaga, pero siya talagang makikita mo yung kaibahan niya. So maluloka ka pag natalo siya doon. Yun yung nakakaloka. Siguro mawindang ang lahat. Ha? Natalo si South Triangle kung bakit ganun. Yung performance niya alone is amazing para sa isang local pageant. So tingnan natin kung anong gagawin niyang transformation at saka level up sa national pageant, kung ano pa ang eksenang gagawin niya. Natuwa ako sa styling niyang buhaghag sa swimsuit tapos pusod sa long gown. Natuwa ako doon kasi ang ganda niya pala kapag nakapusod. Ano pa kaya pag straight hair siya? Yun ang iniisip ko. So marami akong naiisip sa kanya, marami siyang i-improve, marami siyang dapat gawin para mag-level up siya sa national pageant. Ako naman, nakita ko naman sa kanya yung overall, panalo yung performance. Talagang Yeah. laban na laban si girl. Tapos maganda din yung execution niya doon sa tablado. In fairness naman, sabi ko nga parang bihasana na lumalaban talaga sa mga pageant. Tapos ang payat, ang tangkad. Tapos, I think hindi ko lang gusto yung makeup. Yung makeup niya kasi parang hindi maganda yung register sa camera. Sa camera, Parang feeling yeah. ko naman maganda si girl, lalo na yung nakatagilid siya, yung last two standing sila. Talagang yung makikita mo yung symbol talaga ng pagkababae. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng hugis ng face, tapos ang ganda ng proportion ng katawan. So doon sa part na yon parang masasabi ko na ay ang ganda ng pambato ng Quezon City. Kaya lang sabi ko nga, siguro yung makeup artist dapat makuha yung tamang timpla para lumabas yung aura. Yung ganda talaga. Styling. Ni girl. So, yon. So, palaban si girl, medyo may ibubuga talaga sa competition ng Miss Universe. Sa Q&A niya, sa final question, anong masasabi mo sa sagot niya? Amazing. Kasi bihira lang tayo ang hilig kasing sagutin ng mga girls na kung ano masasabi nila ngayon sa mga changes na nangyayari sa Miss Universe. Lagi nilang sinasabi ng mga beauty queen, ng mga pageant patin niya, it's all about diversity, it's all about inclusivity, so why not? No? Mga ganun lang. Pero siya may maraming explanation. Talagang pak na pak talaga. Tapos yung Tagalog niya kasi is masyadong malalim, madiin, at saka may impact. Yun yung nagustuhan ko sa Taga-UP pagsagot. si girl. Oo, siguro nga. Kasi Ayun yung naisip ko kagabi. ang bunganga niya, ang bilis-bilis magsalita, pero take note, sa bilis ng magsalita, naiintindihan natin yung bawat salitang lumalabas sa bunganga niya. Oo, malinaw, hindi yung mag-iisip ka pa kung i-research mo pa ba kung ano yung sinabi niya. Ganon. On point. Yes. At saka, pag no, hindi na siya nagdadalawang isip kasi sinabi niya, no! In-explain niya yung no. Hindi siya nag-yes or nagdalawang isip or Yun lang yung nagustuhan ko sa Q&A niya. Kasi ibig sabihin, pag tinanong mo siya, on the spot sasagot siya ng kung ano ang nasa puso niya. Ako, ang nakita ko doon sa Q&A niya, on point sumagot, plus nandoon yung real talk talaga. Yeah. Exactly. Real so, makukuha mo yung tanong mo, makukuha mo yung tamang sagot. Yung sagot niya talaga. Yung opinion niya doon sa tinatanong sa kanya. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi parang on point talaga yung mga sinasabi niya. Hindi paligoy-ligoy, direct to the point, and then may pinaglalaban. So, nakita ko yung galing niya. Sabi ko, ay potential. So, pagdating sa Miss Universe, another black beauty na naman. Kasi si Lorraine kasi is a black beauty. So, another black beauty. At merong kandidata from Iloilo na another black beauty din. So, tingin mo, kung i-base mo yung communication skills ni Lorraine at saka itapat na natin dito kay Alexi, sino ka parang mas humanga?
I'm so sorry, pero I go for, so far ha, sa Q&A. Sa Q&A base lang to sa finals sa Miss Iloilo at saka Miss Quezon City. I go for Lorraine this time. Talagang, sabi ko sa yung impact ng pagkasabi niya ng mga the way na pagsagot niya, direct to the point, na talagang wala siyang isip-isip Hindi na yun yung pageant sagot niya. pati. Yes, hindi pageant pati at walang mga palabok. Wala mga palabok yung mga sinasabi, yung mga diretso lang. So, ayun, so kung sa basis lang pagsagot sa final Q&A, kay Lorraine ako. Pero marami din kasing mga instances na si Alexie Maybrook, ang ganda talaga ng mga Q&A niya sa mga outside the pageant. Ang galing niya din talaga. So, sa Q&A sa pageant na Q&A sa pageant, yun, I go for Lorraine. Okay. So ako din naman sasang-ayon doon. According doon sa base kagabi at saka kay Iloilo, I think Iloilo is a more powerful siya magsalita. Pero kay Lorraine kasi, impact talaga. Yung alam mo yun, yung on point talaga magsalita. Yung direct to the point. Ando doon, tumbok yung sagot. So, mas malalim. Yeah. Sumagot, mas malinaw, nasasagot yung tamang tanong. Ayun yung nakita ko dito kay Lorraine. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, tingin mo si Lorraine ay tinik dito kay Alexie? Of course! Tinik na tinik at hindi lang kay Alexie, sa lahat ng kandidata. Tinik na tinik talaga siya. Talagang, siguro kung nanood man yung ibang kandidata, oh my God, kinabahan na siya. Parang nagdalawang isip na sila, sasali pa ba sila ng bonggang-bongga. Ayun, feeling ko sobrang tinik, Mama Sam. Hindi lang kay Alexie, sa lahat ng kandidata. Anong edge na meron si Lorraine na wala kay Alexie at ano ang meron edge etong si Lorraine na wala dito kay Alexie? Na meron si Alexie. Tama ba yung tanong ko? Anong edge na nag-gets mo? Oo, nag-gets ko na. Yung edge dito ni Alexie, mas popular siya, mas marami siyang supporters. Yung edge niya ha. Tapos yung isa pa, national athlete na siya ng Pilipinas sa SEA Games. Ay talaga lang namang pak na din talaga yung kanyang credential. Maganda din yung ang backstory ni Alexie against Lorraine. So hindi pa natin na hihimay-himay ang backstory din ni Lorraine. Kasi kakahapon lang siya kagabi lang siya nanalo. So wag muna natin siyang i-judge kung pangit ba yung backstory niya or maganda. But yung age ni Lorraine dito kay Alexie Maybrook din naman, yung kanyang the way na pagsalita na sabi mo nga impactful at saka yung direct to the point na pagsasalita na walang palabok, walang paligoy-ligoy, walang magandang salita na hindi mo pa kailangan i-research kasi once na magsalita siya, yun na yun. Talagang tumatanim sa utak mo at saka punong-puno ng sustansya yung sinasabi. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya, even though na ang bilis-bilis niya magsalita, para nga siyang nagra-rap, pero yung klaro lang na pumapasok sa utak mo yung bawat salitang sinasabi niya, hindi ka na, ano ba yung sinabi niya? Ay maganda, ang ganda ng sinabi. Hindi pa makakaganon kasi nga, makikita mo yung impact ng sinasabi niya na talaga, ang galing niya, mapapaganon ka na lang talaga. At hindi pa siya sobrang haba sumagot ha. Talagang consumable talaga siya pag sumagot at nandun na lahat. Wala nang mag-iisip ka pa kung ano yung sinabi. Ayun, yun yung edge ni Lorraine sa kanya. At saka yung height, at saka yung pasarela. In fairness, sa pasarela ni Lorraine, edge niya yun kay Alexie. Ako siguro, bawasan lang nila siguro yung both of them sa mga pasarela nila, lalo na kapag swimsuit round, bawasan nila siguro yung pagiging fierce. Yeah. Dapat kasi pag swimsuit dapat alive, tapos dapat yung face mo dapat masaya ang ngiti. Yes. Beatrice Luigi Gomez. Diba? Happy, jolly, ganon. Saka ayun nga, matangkad pa siya kay Luigi Gomez Ang napansin ko lang sa kanila, parang masyadong matapang yung mga mukha nila. Hindi sila yung, dapat i-apply nila sa sarili nila yung pagiging smiling face. Yeah. Wag puro fierce.
Totoo yan. Kasi napapansin kasi yung strong ng mukha 'pag hindi ka nagsi-smile. Dapat makikita naman yung vulnerabilities sa mukha mo. Siyempre kailangan happy din, swimsuit kaya yun, tapos ang happy ng music, tapos naka-pierce ka lang diyan, 'di ba? Kasi Nababagay kagabi, dapat yung parang extent. napansin ko kasi kagabi, nagputong ng corona si Beatrice at nagbigay ng sash si Tigasini. Gasini. Mas nakita ko yung smile, yung beautiful face maganda si Yes, Gasini more than kay yes. ano, eh. Pero mas Kay nakita ko Beatrice. yung ganda Ni kay Beatrice. Beatrice kasi so I completely understand, kung bakit, si Beatrice kung bakit siya nakarating talaga sa dulo ng competition. Bakit itong si Gasini, kasi yung the Hindi. way talaga, yung approach, Oo, yes. oo, yung Makikita mo approach sa mo sa tao, kung ikaw mm. ba ay very strong and then the people, gusto ba 'to? Yung gano'n, yung matutuwa ba, Yes. yung gano'n. So dapat ang nakikita sa'yo is nandodoon yung keep smiling. Mm. Iba Oo. yung smile ni Beatrice 'no, nakakaloka talaga siya. Oo, Basta para siyang love na love ko talaga yung siya. smile niya may kinang. Oo. Yes. Yung iba talaga yung lola niyo, kakaiba siya. Siya So yung the yun. best Miss Universe ng era na 'to ni Shamsi Supso. Siya talaga, ang ganda-ganda niya talaga. Ako naman hindi, parang siya yung nakakapagpa-package ng true Filipina beauty. Yeah, ang ganda Oo, sa lahat ng nakakakilig. mga nagiging natin, parang siya yung nakita ko na pina-package niya talaga completely yung dalagan dilag na Dalagang tinatawag. Pilipina, oo. Oo, Take note yun. Mama Sam, bisexual yan, Oh, 'di Oo. ba? So yun, dalagang dilag talaga na isa siyang Hmm, magandang example na kapag dinala mo sa international, yun yung makikita mo. I don't know, I mm, really appreciate kasi siguro talaga yung si Beatrice, yung mm. kabuuan. So, babalik tayo Grabe. dito kay Lorraine saka kay Alexi. Ako, I'm so excited kasi dalawang Black Beauty ang Yes, magko-compete ngayon dito sa Miss Universe Philippines, and then parehas talagang may ibubuga, parehas talagang mm. may laban, at I'm so Yes, excited kasi doon sa ipapakita ng dalawang 'to, at talagang mm, masasabi ko pagdating sa comm skills talaga namang matitinik. Ayun nga, mm. so sabi ko si Alexi kinakatakutan natin nung mga nakaraan kasi parang feeling ko ay si Alexi very powerful. Yeah, But super powerful, ngayon nandiyan na si amazing. Lorraine. So, si Lorraine naman masasabi ko naman na, oh my God, matalino. Oo, Yes, yun yung masabi mong, "Ay grabe yung talino ng lola mo, hindi matalino puwedeng at yan confident. putchi-putchi." Yes, at walang hinga-hinga yun Mama Sam, sumagot siya. Talagang direkta lang. Oh, 'di ba, hindi Actually, siya nag-isip. magaling siya kung paano sumagot, at masasabi ko si Lorraine ang tinik sa mga kandidata na magagaling pagdating sa Yes. soft skills. Mhm, Yes, sa communication skills wala tayong pag-uusapan. Talagang mm. hindi lang siya tinik, mukhang nandun talaga sa unahan, Matapang makikipagbardagulan. kasi sumagot. Oo. Mm, Pero kasi sabi ko nga, siyempre that is a beauty pageant. Kailangan talaga yung team niya is mapag-aralan kung ano, katulad din ng sinasabi natin kay Alexi, kasi it's not only about "Ay naku magaling 'to sa field Q&A." Bago skills. ka naman makarating sa Q&A, makikipagkabugan ka naman muna sa ganda at Down ka performance sa level. So you have yes, to prepare yourself kung paano talaga kakabog yung magkaroon ng extravaganza na orahan talaga. So dapat talaga meron kang tinatawag na X factor, saka yung beauty. Kahit anong kulay mo pa, morena or pero yung beauty mo kasi dapat nandiya-diyan at hindi nawawala yun. Oo, kasi yes. this is a Miss Universe. Hindi naman 'to labanan lang ng fierce person. Hindi 'to hindi siya, um Hindi basta siya crispy. dapat strong, at the same Mm. time makikita pa rin talaga yung pagiging Miss Universal. Yes, exactly. At dapat yun yung hinahanap ng mga fans. Tama lang yung makipagbardagulan kayo, wag nang laitin yung iba. Tama na yung ipagtanggol mo lang ang iyong kandidata. O ganun lang, love, So I'm love. so All excited. Mhm. yes. I'm so excited din Mama Sam.
Feeling mo, Pero ito ang siyempre best. kahapon din, gusto ko na rin kunin yung thought mo dito. Kahapon, in-announce na nila si Miss Cavite, si Miss, tawag dito, Bulacan. Kainta. Bulacan hindi ko pa Kainta. nakikita. So, si Black Beauty Kainta din at si si Bulacan. Cavite muna. O, kamusta sila sa'yo? Okay. Eto, ang masasabi ko kay Miss Universe Kainta, Stacey Gabriel, beauty talaga nito, masasabi ko sa yung bruha talaga to sa Barbie. Maganda talaga, without makeup, nakita ko na to kasi in person. Maliit lang talaga to, 5'4 lang siguro yung height niya, or 5'5, mga something like, so maliit lang talaga si Stacey. Pero when it comes sa kudaan, kaya. Kaya lang nalalamon siya sa stage. Nalalamon siya dahil sa height niya at doon sa siguro magagawa naman ng paraan yung ano niya kung paano paaurahin sa stage yung klaseng height na meron siya. Kasi kailangan mag-stand out. Kasi nakita naman natin doon sa Binibini, niligwak lang siya ni Nicole Budol. Second runner up lang siya, first runner up yung Nicole Budol. So, kung kudaan talaga at ganda, panalo, papasok. Pero kailangan din yung aspeto ng mga iba pang pageant na punan din niya ng bonggang-bongga. Kasi hindi naman doon sa maliit kasi marami naman tayong Miss Universe na maliliit. Sila Gloria Diaz, mga 5'5 lang siya, 5'4. Kaya naman, ang problema nga lang kung paano siya magsa-stand out sa stage kahit maliit siya. Ayun yung pag-aralin niya ng bonggang-bongga. About kay Dea naman sa Miss Universe Cavite, plakado dito magsalita ang mamasa, nakakaloka. At talagang maganda, iba yung Filipina beauty din yung offer. Ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng aspeto kailangan niyang pagdadaanan at kailangan niyang i-improve doon sa mga previous stints niya. I know na si Dea is pangabog talaga pag magsalita, pero sa performance kasi Mama Sam, doon 'di ba sabi mo nga kailangan mo talagang dadaanan sa performance, kailangan sa styling, everything kasi may mga may mga aspeto kasi na hindi siya maganda sa ibang mga pictorials niya. Nagkaroon lang ng mga maganda doon sa pag-present sa kanya kagahapon. Ay, ang ganda-ganda niya ni Dea. Diamante yung ganda. Pero sa ibang mga pictures niya, hindi ako na-impress. Ng bonggang-bongga. So, kailangan gawin niyo ng styling team niya na paano pakabugin si Dea kasi sa mga roster ngayon sa ng mga candidates sa Miss Universe Philippines ay talagang mapag-iiwanan siya ng bonggang-bongga kung Dea lang talaga yung ipapakita niya nung noon. Ayun lang yung masasabi ko. At saka si Miss Bulacan, ito Mama Sam, hindi mo pa siya nakita pero sinasabi ko sa iyo, mala Alexi Maybrook at saka mala Lorraine o Jimba din yung com skills kasi black din siya Mama Sam, nakakaloka at talagang mawiwin ng kasi ay grabe. Battle of the com skills sa kanilang tatlo, si Alexi, Lorraine at saka si Miss Bulacan. Amazing din yung com skill kaya lang super dark shot talaga. Hindi siya kagaya ni Lorraine na light or Alexi na nahaluan ng Pilipino. Siya talagang fully Aita or fully black talaga. Basta amazing, maganda din siya Mama Sam. Matutuwa ako makita mo. Ipasa ko sa yung picture. Send mo nga sa akin. Oo, hindi ko pa siya nakikita. Yes. Anyway, so I'm so excited and then for sure kayo din dahil painit ng painit talaga ang labanan dito sa Miss Universe Philippines. The more na araw-araw at mamaya may aabangan tayong announcement mula sa pambato ng Taguig. Diyos ko, nakakaloka. Ito So na talagang Mama makalbo Sam. na tayong lahat. So yun. Anyway, so tignan at yung Davao mamaya din nila Yeah, i-announce. nakakainis. So yun. Nakakaloka. So abangan So, natin ang mga pambato dito at ayun lang. So congratulations sa Quezon City. Ang reaction ko naman sa kanya, oh my God, ang bongga. So yun, ang bongga ng pambato ng Quezon City. May laban sila. So yun. Ikaw ba, Gaisel? Yes, talagang good luck talaga sa mga girls na sa mga lalaban ngayon. At saka amazing talaga si Quezon City. Talagang pinapasabi. Talagang nagpapahiwatig sila ng kaya nilang sumungkit ng corona sa Miss Universe Philippines kasi kay Michelle Gumabaw nag-ano sila. Napurnada sila kay Michelle Gumabaw. Tapos sa Eileen Gonzalez naman last year, wala lang naman. Parang, artista lang, gano'n. Pero ito, may laban na talaga yung may ganda, may performance, may talino. So, amazing.
Ako din. So, sobrang excited ako. So, let's see. Malalaman natin yan lahat kung kaya ba nila makipagbardagulan sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, Gaisel, baka gusto mo silang imbitahan kung ano yung ganap mo Yes, mamaya. thank you so much. Maraming salamat talaga guys sa pagpanood niyo sa akin kagabi sa Miss Universe Quezon City. Nakaumabot ako ng 11,000 views. Hi, thank you talaga ng Talagang lahat na bonggang-bongga. lang nung live talagang inaabangan mo, ha? Yun ba? Yun yung pinagpapasalamat ko sa inyo. Yung views ninyo is grabe yung grateful na ako ng bonggang-bongga sa views. Maraming That's salamat. good. Nakakatulong yun ng bongga sa akin. Tapos maraming salamat sa mga live everyday ko. Tapos yung mga vlogs ko, everyday din yung vlogs ko. Nakakaloka. Dahil masagana ngayon ang pageant sa mga local pageant. So subaybayan natin ng bonggang-bongga. Maraming salamat. And don't forget to subscribe and saka to follow my Facebook. Siyempre, ang aking Facebook, Jean Ortega naman yung pangalan ko doon. Naglalabas din ako ng mga pageant kinebular doon. At siyempre, yung kay Mama Sam, naglabas siya about BBBB kahapon. Nakakaloka sila. Sa Actually, kanyang meron na Bruta ako labas Sam. ngayon dapat eh. Kaya lang hindi ko siya mailabas kasi hindi pa nila na-announce. So, Kaya nga, kagahapon, ang tagal kasi. sabi ko na-announce na naman ninyo kasi sabi nyo 5. Sabi, ay hindi Mama Sam naurong ng 8. Sabi Oo, ko, bukas. nakakaloka naman. Nakakaloka naman kayo. So, bakante yung Oo, ano. So, oo nga. unahan ko sila. Pangit naman. Ang hirap naman. Ayun, support na lang. Syempre, don't forget my to subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry. At alam na naman natin yun, no? Live tayo. Maraming salamat, Mama Sam. At syempre dito, sa Sam Bruce's Crown, na ang aking, dito ako pinanganak ng bonggang-bongga. Maraming salamat, Mama Sam. Maraming salamat sa oras mo, Gaisel. And then, of course, don't forget to subscribe Gaisel Ortega sa kanyang YouTube channel at saka syempre doon nga po sa Facebook niya na Jean Ortega. And then sa akin din, sana makafollow kayo. Kailangan ko doon ng 10,000 followers. Ang Brusa Sam po, doon kayo magpa-follow. At meron na ako doon 5.3 na followers. So yun, maraming salamat sa mga puma-follow doon at sa mga nanonood ng video ko. And then of course sa Mama Sam Vlog na gabi-gabi din, talagang nilalabas ko din yon. At saka syempre sa Samsam TV na pang madaling araw na pero pumapalo pa din. Maraming salamat. So yun, Samsam TV, ang chika ko lang naman doon. Syempre, yung mga, ayun ko yung chika na and then sa mga na chika at opinion natin do sa mga nilalabas nila. And then, of course, dito naman sa Sam Brusas, meron talagang main topic dito. So, yun, maraming salamat sa iyo, Gaisel, sa oras mo. Ninakaw ko lang to si Gaisel, mabilisan lang talaga. So, maraming salamat guys sa inyong lahat. And then, of course, don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. O, di ba? Uy, hindi ko Nahirapan. ma-end.